Rosie, hindi ko pinansin ang pagtawag sa akin ng katabi ko. Kanina pa niya ako tinatawag at kanina pa ako nakakaramdam ng kung anong kiliti sa may bato ko dahil sa pagtawag niya. Pinipilit ko na lang na ito ng aking atensyon kay Mamat. Rosie, ayan na naman ang kiliting nararamdaman ko. Ruel, solve problem number 4 on the board. Utos sa kanya ni Mamat. This time naagaw na niya ang atensyon ko. Attentive siyang tumayo sa upuan niya. Ano pang hinihintay mo, Ruel? Pasko? Tanong ni Mama. Hindi po, Ma'am. Ang hinihintay ko po ay ang pagsagot sa akin ni Rosie, Ma'am. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa isinagot niya kay Ma'am. Umalingangaw sa apat na sulok ng silid ang hiyawan at panunokso ng aking mga kaklase. Silence! Sigaw ni Ma'am pagkatapos ay isa-isa niya kaming tinignan hanggang sa mapadako sa akin ang tingin niya. Kung gayon, kapag nasagot mo ang problem, sasagutin ka na rin ni Rosie. Tila nanunok sa pangsabi ni Ma'am. What? Napatayo ako. Bakit po ako nasali dyan, Ma'am? Hindi niya sinagot ang tanong ko. Sa halita ay lumapit siya kay Rowel at ibigay rito ang pentel pen. Nakangising kinuha ni Rowel ang pentel pen kay Ma'am. Hindi ko na alam kung anong iisipin ko. May isang bahagi ng aking utak na gustong manalo si Rowel at ang kabila naman ay tutol dito. Normal pa ba yun? Nagsimulang mag-solve si Rowel at kasabay nun ang pagpikit ko. Bakit ba kasi sinabi yun ni Rowel? Paglabas talaga namin ng classroom na ito, makakatikim sila ng uppercut sa akin with batching tadyak sa ano niya. Bawat kaluskos ng pentel pen sa whiteboard ay naririnig ko. Ganito pala talaga kapag tensyonado ka sa mga nangyayari sa paligid mo. Ilang segundo ang lumipas bago ko ulit narinig magsalita si Mamat. Very good, Rowel. Nang muli kong imulat ang aking mga mata, nakita ko ang ngiting tagumpay ni Rowel. Nang mapadako naman ang tingin ko kay Miguela at Cindy, ay nakanganga ang dalawa kong kaibigan. Pati sila hindi makapaniwala sa nangyari. Nung lumapit sa akin si Rowel, ay lalong lumakas ang pang-aasar at higawan ng aking mga kaklase. Rowel and Rosie, huhutin di mo talaga pare. Nabingwit mo rin ang matagal ng gusto. Yan ang hiyawan at pang-aasar na narinig ko. Halos hindi maipinta ang mukha ko nang lumabas ako sa closing na yun. Namumula ako. Bakit nga ba? Dahil ba sa kilig? Sa Dre, namumula ako dahil sa galit. Oo, dahil nga sa galit. Girl, paano si JM? Nag-aalalang tanong ni Miguel sa akin. Tiningnan ko siya. Anong paano si JM? Di ba he's courting you? Oh, tapos kayo na ni Rowel? Hell no, hindi totoo yun. Sabi ni Mamat, di ba? True, magpapanggap lang ako na sweet kay Rowel kapag kaharap namin si Mamat. Pero kapag sa labas na kami ng classroom, at kapag hindi si Mamat ang teacher, balik sa normal ang lahat. Tapos, tama na yan, Miguel. Sobrang stress na ang napapala ni Rosie nitong nakarang araw. Tawa ni Cindy. Bahagian mo nga ako ng beauty, Rosie. Tukso sa akin ni Miguel. Gaga. Nagtawanan kami nang biglang sumulpot si JM sa harapan ko. Hi, Rosie. Bati niya. Ngumitoy ako. Hello, JM. Magsasalita pa sana siya nang may tumawag sa akin. Rosie, baby. Lumingon ako at laking gulat ko nang makita ko si Rowel na humahangos palapit sa akin. Pinandilatan ko siya ng mata at sana naintindihan niya ang gusto kong iparating gamit lamang ang mga titig ko. Lumapit siya sa akin. Bakit hindi mo ako hinintay, baby ko? Nagtampuhan epek pa ang mongoloid. Kainis. Pero bakit parang gusto ko yung ginagawa na? Naiinis ka, Rosie? Naiinis. Pero teka pare, bakit mo tinatawag na baby si Rosie? Una sa lahat, hindi na siya baby. Pangalawa, hindi siya sayo, sabi ni JM. Tinignan siya ni Roy. Hindi ba niya sasabi sa'yo? Kawawa ka naman. Sumulap sa akin si JM. Umiwas naman ako nang tingin at ibinaling iyon kina Cindy at Miguel na nasa likuran ni Rowel. Manghang-mangha ang mga mukha nila habang nanonood sa tunggali ang nagaganap sa pagitan ni Rowel at JM. Bakit? Ano bang dapat sabihin sa akin ni Rosie? Tanong ni JM. Sarkastik kong tumawa si Rowel kasabay noon ang pagharap niya kay JM at ang pag-aakbay niya sa akin. Tingnan ko lang ang kamay ni Rowel na dumapo sa kabilang balikat ko. Na kami na. Kaya pwede mo nang tigilan ang pangliligaw sa girlfriend ko, sabi ni Rowel. Namumula ako, hindi ko alam kung bakit. Dahil ba sa galit o sa kilig, tumingin ako kay JM. Matalim ang titig niya kay Rowel at gaya ko, namumula rin siya. Sigurado akong nagtagumpay si Rowel, nagalitin ito. Tumingin sa akin si JM. Totoo ba yun, Rosie? Marini ang tanong. Sumulyap ako kay Rowel, nakangisi sa akin ng mukong. Sige, Rosie, sabihin mo sa kanya ang totoo na sinasabi ko. Utos ni Rowel. Umuntong hininga ako at inalis ang pagkakaakbay ni Rowel sa akin. Nawala ang ngiti niya at napalitan ng gulat ang ekspresyon.
Si JM ang nakangisi ngayon. Hindi totoo ang sinasabi niya. Mahinahon kong sabi. Ewan ko ba, pero parang gusto kong bawiin yung sinabi ko. Hindi ko na talaga maintindihan ang sarili ko at ang nararamdaman ko. Rosie, pero hindi totoo yun, Ruel. Hindi ako pumayag. Tutol ako sa napag-usapan ninyo ni Mamat. Hindi mo ba naiintindihan? Gusto kong kuhanin ang mga katagang binitiwan ko at ipasok uli yun sa bibig ko. Nakita kong nanlisik ang mga mata ni Ruel. Ibinabaon niya ako gamit ang matatalim na titig. Malulusaw na yata ako. Nakita ko naman ang ngiting tagumpay ni JM. One-sided love relationship. Masakit ba pare? Asar ni JM at tumawa pa. Mas lalong tumigas ang panga ni Ruel at dahan-dahang ipihiling ang ulo ko kay JM. Oh no, this can't be good. He doesn't love you pare. And that's the truth. Nagulat na lang ako nang makita ko si JM na nasa sahig. Sinuntok pala siya ni Ruel. Nagkatinginan muna kami ng Cindy at Con Miguel bago namin si tuluyang inawat. Hinawakan niya ng Miguel at Cindy si JM at ako naman ang umawat kay Ruel. Gago ka pare, bakit mo ako sinapak? Sabi ni JM habang nagpupumiglas kay Grace at Miguel. Hinaharangan ko si Ruel. Malakas siya kaya naitutulak niya ako pero hindi ako nagpatalo. Hindi ko alam kung saan ako humuhugot ng labas. Dinuro ni Ruel si JM kahit na ilang pulgada na agwan nila. Mas gago ka pare, dapat lang nasapakin ang mukha mo. Galit na sabi ni Ruel. Bitawan niyo nga ako. Utos ni JM kina Cindy at Miguel. Mabuti na lang at naiintindihan ng dalawa kong kaibigan ang sitwasyon kaya hindi nila sinunod si JM. Nang masapak at mabasag ko ang bungunang hinayupak na yan. Magsasalita pa sana si Ruel kaso hinata ko na siya. Aba, ayaw magpatalo sa sagutan. Hatakin nga palis. Rosie, saan ka pupunta? Tanong ni JM. Nakalayo na kami ni Ruel sa kanila nang sumigaw ako. May aayusin lang ako. Nasira yata ang tornilyo niya sa ulo eh. Hatak-hata ko si Ruel. Nakakapagod hatakin ang dambuhalang gwapo na to. Ay wait, sinabi ko bang gwapo si Ruel? Joke lang yun. Huwag niyong seryosohin. Nakarating kami sa corridor kung saan nakahani ang classroom namin. Ito lang kasi ang corridor na walang katao-tao. Diyos ko, pasalamat ko talaga sa Diyos na walang taong nakapaligid sa amin nung sapakin ko ni Ruel si JM. Dahil kung mayroon, Diyos ko, sigurado kung ipapatawag kami sa office plus suspension at magiging topic pa kami ng lahat ng mga students. Pinitiwan ko siya. What the hell, Ruel? Ano ba yun? Bakit mo sinapak si JM? Galit na tanong ko sa kanya. Hinarap ko siya at nagsisi ako. Nagsisi ako dahil nalulusaw ako sa mga titig niya sa akin. Sinapo ko kasi gago. Mahinahon pero may diiniyang sabi. What do you expect? Maliligaw ko yun tapos gaganunin mo. Shit, bulong niya. Minumura mo ba ako? Taas kilay na nakapayamayaw kong tanong sa kanya. Hindi ko ang minumura ko. Ang minumura ko yung ugali mo. Aba, bobo ba ito? Stupid. Kung minumura mo ang ugali ko, hindi parang minura mo na rin ako. Yeah, right. Maybe I'm stupid. Stupid enough to fall in love with someone like you. Kanina pa kumakabog sa galit ang puso ko. Pero nung sinabi na yun ay mas bumilis ito with matching butterflies in my stomach pa. Can you please stop saying that you love me? Madiin kong sabi. Mas lalong tumalim ang tingin niya sa akin. Stop saying it. Anong gusto mo? Itigil ko na rin ang nararamdaman ko para sa'yo. Oh, stop it, will you? Binibiro mo lang ako, Ruel. It's part of your daily routine. At para lang din sa pambubuisit mo sa akin. Bulyaw ko sa kanya. And get what? Panalo ka. Nabuisit na ako. Nabuisit mo na ako. Kaya please lang naman. Tigilan mo na ako. Yun lang ba talaga ang tingin mo sa akin, Rosie? Isang buisit sa buhay mo. Isang peste sa buhay mo. Isang gago na walang ibang ginawa kung hindi ang galitin at inisin ka araw-araw. May bahid ng frustration ng kanyang boses. Hindi ko rin alam, Ruel. Naguguluhan pa ako. Hindi ko sigurado ang nararamdaman ko sa'yo. Sabi niya sa isip niya. Oo, shit ah. Anong sinabi ko? Ano yung sinagot ko? Nakita ko ang lungkot sa mga mata ni Ruel. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. Tinalikuran niya ako. Ito yung ayaw ko. Ito. Ruel, sige, yun lang ang tingin mo sa akin. Fine, I'll stop bothering you. Kalimutan mo na ang lahat. The kiss, the sweet nothings that I told you. Kalimutan mo rin ang sinabi ko sa iyong mahal kita. Dahil ako, kakalimutan na kita at hindi na aalalahanin pa. Nadurog ang puso ko sa sinabi niya at sa bawat paghakbang niya, nadudurog pa ito ng ilang ulit. Ano ba kasi ang sinabi ko? Bakit ba kasi yun ang sinagot ko? Then suddenly, I felt it. Bakit ngayon pang wala na si Ruel? Bakit ngayon ko pa nalaman na mahal ko siya kung kailan tinalikuran na niya ako? Napaluhod na lang ako sa sahig ng corridor kasabay ng sunod na pagtulo ng luha ko. Mahal ko si Ruel, pero hindi ako